Ayan, anong ginagawa sa'yo dyan? Sinusuntok niya po ako Ayun, dyan. grabe naman. Sinampal niya ako, sinuntok, at talagang pinuruan na yung ulo ko. Grabe. Tapos dinungdod niya ako sa diaper. Jason, ang dahilan kung bakit kami tumawag para malaman namin yung side mo. Yung side mo naman, hindi naman tugma dun sa video. Ang ginawa mo, lakas ng pagkahampas mo. Kitang-kita dyan sa video, niloloko mo ata ako eh. Hindi naman po ako masamang tao. Hindi ka masamang tao, pero nambubugbog ka ng babae. Ano tawag sa'yo? Si Raulo? Alam po ako niyan. Sa tingin mo, tama bang sagot yon? Hindi naman po ako yung tawag ng mamakaawa naman po ako sa kanya sa nagawa ko. Nagmamakaawa ka kasi tapos na. Kung hindi pa lumapit dito sa bidang, hindi ka maghihingi ng paumanhin at hindi ka magmukhang parang basang sisiyo ngayon. Ako po si Alma Natibo, isang garbage collector ng Barangay Bigti, North Sagaray, Bulacan. Ako po yung naka-assign sa truck na hindi nabubulok. At si Tantan po, na-assign po siya sa truck na nabubulok tulad ng pagkain. Nang July 22, 2024, nasita ko po si Tantan kay may plastic po doon sa truck namin. Ang sabi niya po daw, hindi daw niya po alam na may plastic daw po. July 22, 1 p.m., dumating po si Jason Salonga na nagpaparinig po na lalagasan daw po niya ako ng ipin. Sumagot naman po ako, sige, lagasin mo. Hindi ko naman po alam na seryoso na po siya doon. Binato po niya ako ng bato, aso hindi po tumama sa akin. At hindi pa po siya na tinigil. Umakyat po siya sa truck at doon na niya po ako pinagsusuntok. Nananawagan po ako kay Sir Ben Tolpo at kay Sir Carl Tolpo at sa Bitag na matulungan po ako na managot po yung taong nangbugbog po sa I want to call governor, if not governor, mayor, and then barangay and police. And then possible to for BT. Okay? Ano nangyari, ma'am? Bakit po kayo nabugbog? kasi po yung ano po, sabi ko lang po doon sa helper niya po is wag lang po maglagay ng plastic po doon sa truck kasi bawal po, pinagbabawal po kasi ng tapunan po. Ayan, anong ginagawa sa'yo dyan? Sinusuntok niya po ako Ayun, dyan. grabe naman. Sinampal niya ako, sinuntok, at talagang pinuruan na yung ulo ko. Grabe. Tapos dinungdod niya ako sa diaper. Kasi nasabi ko na po sa kanya na, Kuya, wala akong kasalanan sa'yo. Parang matagal Ano yung yun? video, Oh my Dali, God, anong sinapak. ginawa niyo dyan? Yung video Eh, na... nagkapanood So, lang po sila. sinusuntok ka niya, tapos Oo, biglang sinabunutan ka parang Po. yung elbow niya napaabot sa Hindi po, ulo mo ganyan, hanggang ganyan. sa binagsak ka na Ganyan dun po sa ako sa diaper ibaba. po. Binagsak ka ba dun sa Oo, sa may... diaper po. Ganyan po ako Sa diaper, may basurang diaper Opo, doon. opo. Sa Tapos loob na, nilagay may yung mga mukha basura mo na dun sa po yan sa diaper. loob. Sa loob na po yan, may mga basura na po yan Oh dyan. my God. Sir, nandun, may mga diaper na po, sama-sama na po yun doon. Pangalanan mo na nga, sino ba yung lalaking Si yan? Jason Salonga po, yan. Ayan po si Jason Salonga. Yan yun. Yung video na to, sinong kumuha? Yung po kasama ko po sa trabaho, helper din po siya. Pero medyo malayo siya eh. Opo, Kumbaga, malayo po siya, ma'am. Kasi takot din po siyang kumuha ng ganyan, ma'am. Kasi talagang ano siya ng pamilya. nakapag-medical legal ka ba? Opo, Or andito po kayo, ma'am. Po, doon sa baba. nasabit mo sa amin, may mga medical legal Opo, ba? may medical. Anong naging reaction ng barangay kung mga pare-parehas kayo mga barangay staff? Kasi nakapamedical na ako, ma'am, is ano na po, 23 na po. 22 po siya nangyari. 23 na po ako ng Kinabukasan. po, kasi hindi ko po alam ang gagawin ko ng araw Pero na hindi yun. mo na kailangan ng medical. Ayan pa lang, oh. Tingnan mo naman na halatang-halata na sa video kung anong pinagagawa sa'yo. Sampal. Bago natin kausapin yung inireklamo, Sir Carl, gusto ko lang malaman, ano bang klaseng tao to si Jason? Kasi ikaw may kilala dito. Mayabang ba yan? Siga-siga ba yan sa barangay niyo? Hindi naman po. Minsan po, mapagbiro naman po siya, ma'am. Tapos, pag nag-jamming-jamming po kami, ganun Eh di po. bakit bigla siyang parang Hindi ko lang nagalit? po alam sa helper niya po. Helper niya po kasi yung may ano po, sir, kung ano po sinabi ng helper niya, na hindi niya po nagustuhan yung sinabi ng helper niya at doon po siya nagtatanong. Na misunderstood. Parang Opo. masyado siya naging defensive Opo. para sa kanyang kasamahan. Parang yung ano niya, dinipinsan niya po yung helper Pero kahit niya. man anong depensa, hindi dapat nauuwi yan sa bugbugan. Kausapin na natin siguro itong si Jason Salonga, yung inireklamong nambugbog daw. Magandang umaga sa iyo, Jason. Magandang umaga rin po. Jason, magkwento mo nga, ano nangyari dito?
Yun nga po, narinig ko ngayon yung salaysay niya. Ako naman po, pinabubulaan ako naman po yung ipagbabanta na sinasabi, babantayin ko siya. Hindi naman po ako ganun kasamang tao para gawin yun sa kanya. Hindi ka masamang tao Yung para patayin siya, pananakit pero ko, hindi ka din nagawa ko masama po para yun. bugbugin siya. Sir, hindi naman po paglubog po, kumbaga nasaktan. Pangbubugbog, ano tong nasa video? Anong ginagawa mo sa babae? Pinatulan mo ang babae, binugbog mo ang babae. Hindi po, yan po yung hiniga ko po siya, pinapatigil ko po siya sa pagkakalika. Pinapatigil ba yan? Mukhang sinasapak mo pa nga, oh. Hindi po, Dinidisable mo yung babae. Hindi, Jason. Ang dahilan kung bakit kami tumawag para malaman namin yung side mo. Yung side mo naman, hindi naman tugma doon sa video. Ang ginawa mo, lakas ng pagkahampas mo. Kitang-kita dyan sa video. Niloloko mo ata ako eh. Ako naman po, hindi naman po ako masamang tao. Nabigla lang Hindi ka po. masamang tao. Pero nambubugbog ka ng babae. Ano tawag sa'yo? Sira ulo? Nabigla lang po ako niyan. Sa tingin mo, tama bang sagot yon? Hindi naman po ako yung tawag ng mamakaawa. Hindi naman po ako sa kanya sa nagawa ko. Nagmamakaawa ka kasi tapos na. Kung hindi pa lumapit dito sa bitag, hindi ka maghihingi ng paumanhin at hindi ka magmumukhang parang basang sisiyo ngayon. Nakuha mo? Nung araw po na yun, pinag-usap po kami. Lumingi na po ako ng tawad sa kanya noon. Oo nga po, kuya. Nanghingi ka ng sorry sa akin. Pero yung pambubugbog mo, hindi ko kayang tanggapin. Jason, anong magiging sagot mo? Ay, ako naman po, naging magkaibigan naman po kami. Alam niya naman po siya po, anong klase po. Bakit Jason, ikaw yung umiiyak? Eh, hindi naman ikaw yung nabugbog. Ikaw yung nambugbog, pero bakit ikaw yung umiiyak? Sigala po talaga ako sa ganit ng kayo. Tingnan ko sana kung gustuhan. Sige, iyak ka pa. Hindi pa rin mag-iiba ang tingin namin sa'yo. Kahit umiyak ka pa nung umiyak dyan, hindi ka pa rin makakawala sa dapat na responsibilidad na akuin mo. Which is, dapat magkaroon ka ng sinasabi, Jason, makikinig ka ba o makikinig ka? Paulit-ulit tayo dito, umiiyak ka na parang bata na hindi ko maintindihan. Walang magagawang iyak mo. Willing ka bang akuin ang pagkakamali mo kung sinasabi may kaukulang parusa na kailangan gawin para sa'yo? Opo, sir. Willing ka naman. Okay. Sige, ganito ma'am. Ano sa tingin mo, Ma'am Alma? May space ka ba dyan sa puso mo para magpatawad or wala? Wala na po kasi, sir. Okay. Nang Huwebes po, nag-uusap po kami. Pero kahit kahit isang kirot dito, sir, wala na po. Parang masakit pa rin po, sir. So, ang Hindi ibig po. mo sabihin, Ma'am Alma, kung sakaling tatanungin ka namin, syempre, ang gusto mo ba dumating sa magkaso ka? Opo. Yun ang gusto mo, desidido ka magkaso. Kasi po, Gusto mong opo. panagutin si Jason Kasi dahil po, dun sa kanyang ginawa. Sa akin lang po, wag na po sa iba. Jason, nagtatrabaho ka pa rin ba ngayon sa barangay? Hindi na po. Simula po nung mangyari po yun, wala na po ako. Anong ginawa ni Kapitana sa'yo? Yun nga po, ako sinuspindi na at si Alma po yung siyempre po may anak po nag-aaral po siya na yung 4 po na anak. Siya po yung pinagpatuloy po sa trabaho, ako na lang po yung mawala. Okay, on the line na yung sinasabing kapitana, si Cap Rosemary, kapas ng barangay Bigte, Norzagaray, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Ay, magandang umaga po. Yes, sa Cap, ako po si Carl Tulfo, kasama ko yun ng co-host ko si Dean at Kate. Naka-live tayo sa IBC TV 13. Ma'am, matanong ko lang, no, anong nangyari dito sa case ni Sir Jason Salonga? Nung nangyari po yan, nag-blatter daw po yan si Jason, saka si Alma, kausap din daw po ng tanod namin. Pero Okay. diretso po siya sa polis. Ngayon, nung makausap ko na po si Alma nung umaga, sabi ko nga sa kanya, napanood ko yung video, ano ba talaga nangyari. Sabi niya, nagkapikunan po kami. Napikon po si Kuya Jason sa akin. O ano nang naramdaman mo? Sabi ko, may mga masasakit na sa'yo. Sabi niya, opo daw. Ngayon, o sige, ganito Alma, ganito si Jason, tatanggalin ko na yon dahil maling-mali talaga yung ginawa. Ngayon, sabi din ng ibang konsyel na katabi ko, sige Alma, ikaw na magdesisyon kung anong gagawin mo. Kasi sabi, ang balita namin, ay ididemanda mo talaga siya. Anong ginawa ng barangay para ma-assistahan siya dun sa pagsampa niya ng kaso? Ang sabi ko po sa kanya, kasi ang alam ko, sinasamahan po siya ng isang tauhan din namin. Si Maricel, ang pangalan. Opo. Sabi ko, sige anak, kung ano man ang ano mo, decision mo, ikaw yan.
ikaw naman ang... Ganito Kap, no? Siguro yung pananaw ko na lang dito dapat sa nangyari. Nung narinig nyo pa lang yung mismong pambubugbog, dapat kayong mismo sa barangay inasistahan na siya mismo. Doon papunta sa police station para makapag-file ng case, in-endorse na doon sa stasyon. Kasi magkakaroon, ma'am, ng problema doon sa sinasabi natin na kung saan yung barangay, tanong kay ma'am kung ano bang gagawin niya, willing ba siyang gawin yon. Dapat, ma'am, bilang isang kapitana, yung violence against women, dapat sana madiretso na kaagad sa VAUSI yun, dun sa mismong police station, para madiretsoan, filean ng kaso. Di ba dapat, ma'am, ganon? Kung naririnig niya po ako, si Alma, sa totoo lang po, parang alanganin din po siya. Parang, Nandito si Ma'am Alma. Alman, anong masasagot mo kay Kap? oo, paudlot-udlot lang din po yung decision niya. Alma, sagutin mo si Kap. Kasi ako naman po talaga, nagdesisyon na talaga ako. Kasi pinag-isipan ko na po talaga yun, madam. Kasi po, naghahanan ako ng taong malalapitan ko po. Kasi di ko po alam saan ako lalapit ng mga araw na yun. Yan, ma'am, ang sinasabi ko na kung sana yung mismong barangay nagpakita ng kanilang lakas loob na talagang depensahan siya at tayuan siya at dalhin sa police station para i-endorse, di wala na dapat sinasabing paglapit niya dito natapos na kaagad doon. Di ba, Kap? Kasi kung mag-interview pa, magkakaroon talaga ng problema. Opo. Okay? Kung mag-hearing ba kayo, hanggang saan yung hearing mo? Hanggang bukas? Hanggang next month? Tapos yung tao, tinanggal nyo na lang kaagad without even thinking of filing a case against that person? Ma'am, anong gagawin ninyo para magawa ng solusyon yung problema na to? Bukas po, pagka madamahan po namin siya. Okay. Pwede po pwede po namin gawin namin. Opo. I-endorse sa police. Di ba, ma'am? With the help of the barangay. Tama? Opo. Okay, ma'am. Asahan ko na gagawin nyo kaagad yan. ASAP, ha? Opo. Okay, Kap. Maraming salamat sa iyo. Sana hindi na maulit to. Thank you po. So, balikan natin sa Jason. Nandiyan ka pa. Opo, sir. Tama na yung pag-iiyak kasi tapos na. Ang para sa amin ngayon is akuin mo na lang pagkakamali mo, humarap ka sa dapat kailangan mong harapin. Kasi kung iiyak-iyak ka pa rin, hanggang ngayon, iyak-iyak ka pa rin, walang mangyayari sa iyo kundi iiyak-iyak ka lang. Okay? Nalungkot lang po ako, sir. Hindi, nakakalungkot talaga. Pero mas nakakalungkot yung sitwasyon ni Ma'am Alma na siya yung nabugbog. Diyan ka muna, Jason. Nakausapin muna natin itong si Police Corporal Glory Ann Dema Ala, WCPD Chief, Norsagaray PNP, Women and Children's Protection Desk. Magandang umaga po sa inyo, Corporal. Magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Ma'am, meron po kaming sanang ilalapit na kung saan ang pangalan niya ay si Ma'am Alma Nativo, kung saan ay bugbugan daw versus a Jason Salonga. Itong Jason naman yung parang nagsimula ng away. Siya yung nambugbog. Nagkaroon na ng onting verbal disagreement itong dalawa, but then si Jason yung una nagbato ng suntok hanggang sa fully disable niya itong si Ma'am Alma. Nagkaroon siya ng injuries, may mga medical legal. So ang concern namin dito, ma'am, anong magagawa ng inyong tanggapan para magawa ng paraan itong problema na to? Ay, actually po, sir, natapos na po namin yung demanda po ni ma'am. Inaantay na lang po namin po yung medical legal po niya na nandiyan daw po sa, nasa kanya pa po. Ngayon Okay. po, filing na po siya, sir. Okay. Corporal, anong nakikita niyong kaso dito? Initially. Yan po, pwede po ma'am, papasok po yun ma'am sa physical injury po. Okay. Physical injury. And then, kailan nyo kinakailangan din si Ma'am Alma dyan sa lugar or sa station nyo? Anytime po, sir, pwede na po siyang pumunta para po ma-file na po namin diretso po sa Malolos po. Para po sa OPP na po ma-file na po niya. Sige, ma'am. Anong siguro panawagan mo din or last message doon sa nangyari? Huwag po tayong mahihiyang pumunta po sa station po kasi po anytime po 24/7 po open po ang himpilan po ng pulisya po para po mag-assist po sa mga ganito pong kaso lalo na po sa mga kababaihang nasasaktan po or mga inaabuso po ng mga mas malalakas or kalalakihan po. Okay. Actually, ma'am, nasa kabilang linya din si Jason. May gusto pa kayong sigurong advice sa kanya bago siguro matapos tayo ngayong araw? Sir Jason, kung sakali sir, total po buo na po yung decision po ni Ma'am Alma po na mag-file po ng kaso po. Harapin na lang po natin po yung magiging kaso po na ibababa po sa atin ng korte. Tapos po sir, kung
Kung may problema man po tayo sa pamilya or sa or ano man pong problema po natin, maaari naman po natin yan, sir, idulog po, sir, sa mga dapat na idulugan po. Kung sinasabi po natin na may depression po tayo or problema po sa sarili po, hindi po Tama. natin pwedeng gamitin po yung kamay po natin para Yes. lang po mambugbog, para po masatisfy po yung ano natin na may problema tayo or magiging excuse po sa inyo yun. Kasi kahit kailan po hindi po pwedeng maging dahilan po yun para po manakit po tayo, lalo na po ng babae. So sige ma'am, Corporal, asahan namin yung maging agaran action ninyo dito sa pag-file din ng case, and then bigyan din namin ng instruction itong si Alma para diretso na makipag-coordinate sa inyo. So maraming salamat po, Corporal Glory Maran Damaala ng WCPD Chief ng North Sagaray PNP. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Mabuhay po ang programa niyo, sir. Thank you. Okay. Ma'am Alma, okay na ba sa iyo yung nangyari ngayon? Masaya na po sa mangyayari po na ganito, sir. Kasi po, para po Lakas mo yung nabigyan na po, boses mo. nabigyan po ng katarungan yung ginawa po sa akin. Uli, magpapasalamat kami sa inyo. Maraming salamat sa pagbibigay ng tiwala mo dito sa hashtag ipabitag mo. And kami ay kahit paano din na natutuwa na nabigyan kahit paano ng leksyon itong si Jason. No? Kahit man iyak-iyak na parang bata na hindi mo maintindihan. Pero natutuwa kami na matutuluyan ng sinasabing pag-file mo ng case. And advice namin, ma'am, na talagang subaybayan mo to para matuluyan ang sinasabing paggawa ng desisyon ng korte. Okay, ma'am? Salamat po, sir. Okay. So maraming salamat din sa iyo, Ma'am Alma, ulit. At ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulungan serbisyong may tatak bitag, ilalaban kay Digi Iwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.